Hello po sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. I just want to share some important thoughts with you today. Nung almost 2 years ago po, may nangyari na gumulat sa buong mundo. Ito po yung na-release yung ChatGPT. I'm sure marami sa inyo alam na kung ano to. Pero nung nirelease po ito, yun yung first time na nakagamit ang publiko ng AI app na talagang naramdaman nila. So yung AI po, I'm sure alam nyo, it means artificial intelligence. So ito yung basically ang capability ng computers na mag-isip or gumawa ng mga bagay-bagay na usually kailangan ng pag-iisip ng tao para magawa. Kaya artificial intelligence, para minimimit niya yung brain function ng tao. So, nagiging creative siya, etc. So yung ChatGPT po, ang specialization nitong AI app na to is pwede niyo siyang tanungin para nakikipag-usap lang kayo sa kanya, tapos pwede niyo siyang paggawin ng kung anong bagay. Like for example, pwede niyo siyang pasulatin ng essay. And I think, yan ang reason kung bakit kailangan natin i-discuss to as educators. Dahil may malaki siyang impact on the way we should educate our children from now on. Yung AI po, nagbigay yan ng maraming possibilities to all of us. Ang daming AI apps ngayon that empower even ordinary people to do things na hindi nila kayang gawin kung sila lang. So yung AI, meron siyang good side. Marami siyang na ibibigay na benefits sa tao. Pero meron din siya mga threats or risks na ipinopose sa ating lahat. So isa-isahin ko po yan. Basically may tatlong major. Ito po babanggitin ko only relates to education kasi that is what this vlog is about. Yung impact ng AI sa education. So, yung first threat, risk of dependency. Ano ibig sabihin nito? Dahil yung ChatGPT, pwede nang pasulatin siya ng mga essays, pwede siyang tanungin, pwede siyang pagawin ng kung ano ng mga students. Pag medyo hindi natin nirendahan ang paggamit nito ng mga estudyante, yan na lang ang gagamitin nila. Kasi napakadali . Pag nag-assign yung teacher ng essay, papasulat lang sa ChatGPT, yun ang sasubmit. So basically, hindi sila yung nagsusulat. Ang nagsusulat is yung AI. Kaya po may risk of dependency. Yung mga bata, nagdidepend na lang dito sa AI, kumbaga. And as a result, hindi sila nag-iisip. Hindi sila natututong mag-construct ng magbuo ng ideas, mag-construct ng sentences to express themselves. Hindi nila natututunan yun kasi dependent na sila dun sa ChatGPT. Okay? Yung second risk is undermining yung knowledge foundation. So basically, para in a way, pinapahina niya yung kung ano yung nakapondong kaalaman dun sa utak ng mga estudyante natin. And kahit wala pang AI po, nangyayari na ito . Mula nang lumabas po yung Google, wherein lahat ng tanong mo pwede mo i-type lang and then malalabas na sagot. All of a sudden, yung mga tao, hindi lang mga bata, hindi na nila kailangan tandaan yung mga bagay-bagay. And to a certain extent, of course, dahil hindi mo kailangan tandaan, hindi mo kailangan mag-aral, hindi ka masyado nag-build na knowledge or foundational knowledge sa isip mo. Na sana mahalaga yun. Kasi basically yun yung mag-aangat sa'yo to higher and higher levels of learning. So kung wala kang foundation, hindi ka pwede tumanggap ng new knowledge na mas mataas. Para maintindihan may mas mataas na antas ng kaalaman, kailangan meron ka ng foundation para maintindihan mo yun. So, another effect yan ng AI, no? Dahil hindi na masyadong kailangan mag-aral ng mga bata, yung knowledge foundation nila humihina. And itong third, dito ako may
Actually, ito ang reason kung bakit ako nag-vlog. Ang pinaka, I think, most significant risk or threat na ibinibigay ng AI is yung erosion of critical thinking skills ng mga estudyante. Kasi kung lahat ng bagay pwede mo ipagawa sa AI, hindi ka na mag-aaral, etc. Hindi ka mag-build ng knowledge foundation, paano ka pa mag-iisip critically? So pag sinabing mag-isip critically, ito yung titingnan mo isang sitwasyon, na-analyze mo yung ano yung nangyayari, gagawa ka ng mga problems, solutions mo sa problems. So basically, yung critical thinking skills, those are very important. Yun ang reason kaya natin educate yung mga bata so that someday, uh, yung generation nila will survive kasi they will be able to assess situations, come up with solutions to ensure hindi lang survival, dapat they should ensure a high quality of life, di ba? So, yan, erosion of critical thinking skills, I think it will happen because of AI. And yan yung nakakatakot kasi pag nag-start na mag-erode yung critical thinking skills ng bata, hindi na sila mag-iisip. And hindi na nila alam kung yung information na nakukuha nila is tama ba or hindi. Hindi na nila ma-judge yun. And pag may mga problema, hindi na nila kayang gumawa ng solutions. Magre-rely na lang sila sa AI for that. And to a certain extent, yan yung reason kung bakit may mga computer scientists ang nag-iisip na someday AI can take over the world. Kasi kung lahat ng tao dependent sa AI, and AI na yung gumagawa ng mga decisions for people, what will stop them from making decisions that will be to their best interest kahit masama sa tao, di ba? So, I'm not saying mangyayari yun, pero the possibility is there kasi yung AI, pwedeng makuha yan ng mga evil people. Kahit anong technology, pwede makuha ng evil people and they can exploit that to their own advantage and to the detriment of the other people or majority of the people, kumbaga. So, anyway, yung purpose po ng channel na to and vlog na to is to protect our children, to protect the next generations from what damage AI can bring, not just to education but to society as a whole. Marami po tayong i-discuss, napakalawak po nitong problema na to and marami ang stages. Sa ngayon, ang feeling pa natin maganda ang AI kasi nakakatulong talaga siya ngayon eh. Nakakatulong siya kumita ng pera, magawa ng mga bagay-bagay, etc. Pero hanggang kailan? Sinasabi nila 5 years from now or maybe 10 years from now, magkakaroon na ng tinatawag na general AI or Artificial General Intelligence, AGI. So yan yung AI na talagang pinakamataas na level. Kasi yung AI na yan yung parang nag-iisip na siya na parang tao talaga. Maraming bagay na hindi nagagawa ng AI today na pag naging AGI na, kaya na ng computers kahit ano. And pag dumating doon, ano ang epekto niyan sa atin. And in future episodes, ang gusto ko ipakita dyan is malaki ang damage na gagawin ng ganyang klaseng AI sa atin. And bigyan ko na kayo ng clue. For example, ngayon pa lang, ordinaryong AI pa lang yan, ang dami ng jobs yung nawawala eh. Sa BPO, drivers nga. Si Pino, pagdadrive ng kotse, nawala. Akala natin, hindi yan madali matanggal. So, malaki yung impact ng AI sa society. Yan yung mapag-uusapan natin in future episodes. Pero ito lang gusto kong iwan. Yung gusto ko umaksyon tayo, magkaroon tayo ng collective effort as parents and educators to combat the effects of AI on education. So number one, kailangan let's come up with ways to ensure na yung mga estudyante, mga anak natin,
can still master the subjects kahit yung information nasa fingertips na nila. Kailangan naiintindihan nila yung mga konsepto sa math, sa science, lahat yan. Hindi lang yung kung ano yung iboga ng AI. Yun na yun. Kailangan maintindihan nila kung ano yung basic concepts behind everything, lahat na nangyayari dito sa mundo. So dapat kaya nilang talagang mag-research, kaya nila magtanong ng mga questions na malalalim, kaya nila mag-explore ng iba-ibang topics, and most of all, kaya nila mag-analyze ng mga sitwasyon so that they can formulate their own solutions to problems. So, yan po yung mga pag-uusapan natin sa channel na to. AI is very interesting to po. So, I don't think mauubusan tayo ng mga episodes about AI. Hindi nyo itatanong 1980s pa lang po. Medyo inaaral ko na po yan. Kaya lang nung panahon na yan, hindi umanda rin AI kasi mahihina pa yung computers. Tapos, syempre yung math na kailangan to make it really work. Malayo pa eh. Maraming research pa yung kailangan. Pero ngayon, nandun na tayo sa point na malapit na yung AI ang magpapaganda sa sarili niya. So, asahan nyo magiging malaking ang impact ng AI sa society natin. Sa umpisa maganda. And then darating yung point na mapapansin natin, baka hindi na maganda. And then yung pag-usapan natin po sa mga susunod na episode. So, sana nag-enjoy po kayo dito sa sinabi ko. Tumutok lang po kayo dito sa channel na to para lahat tayo magtulong-tulong para masolusyonan kung ano man yung negative impacts na pwedeng dala ng AI. So, thank you very much. Ito po si Elmer Epistula again. Salamat po sa pakikinig niyo.